Hi guys! Good morning! Again, welcome to our vlog. Click by Jay and Irish. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe lang po kayo sa aming channel. And thank you sa lahat ng nanonood and patuloy na nag-subscribe sa channel namin. And for today's vlog, I'm gonna talk about how to slow your weight gain during pregnancy. Okay, so ang goal natin dito guys, always remember sa ating mga pregnant woman, ang goal natin is hindi magpa-sexy, hindi mag-diet, hindi yan yung time para magbawas tayo ng weight natin. So, meron akong isi-share sa inyo na 6 na process kung paano ko na-slow yung aking weight gain. So, I am now currently on my 35th week of pregnancy and until now, nasa 70 kilos pa rin ako. Yung March ko, 70 kilos. April ko, nung bumalik ako sa OB, still 70 kilos. And yung kakabalik ko lang last 2 weeks ago, 70 kilos pa rin ako. So, next week, tsaka ako malalaman kung nag-gain ba ako ng weight. Okay? So, etong 6 na ito yung i-share ko sa inyo kung paano ko na-slow down yung pag-gain ko ng weight. So, first is keeping yourself active. Okay? So, this one is, siguro magiging applicable siya for those pregnant moms dyan na hindi naman sensitive sa pagbubuntis and wala namang any complications. Kasi there are pregnant women na they need a complete bed rest, ganyan. So, hindi sila pwedeng magagalaw. But if you are able to do that and binigyan kayo ng go signal ng inyong OB to do that, you can do some workouts and exercises. Kasi super nakakatulong talaga siya sa ating health na rin and at the same time sa mga pain na nararamdaman natin sa katawan natin. Kasi ako, wala akong back pain na nararamdaman. Yung paa ko, hindi naman yung tipong yung legs ko is sumasakit, ganyan. So, I think naka-help din yung pag-exercise doon. And also, yung pag-gain ko ng weight, nakaka-help din siguro yung ginagawa kong exercises. So, hindi naman kailangan isang oras kayo mag-exercise in a day. For me, ginagawa ko siya sometimes 20 minutes. And maximum ko is 40 minutes, mga ganyan. And every Sunday, yun yung ginagawa kong rest day ko. And Saturday, ang ginagawa ko na lang is mga mild workout na lang. And then, stretching. Para mas stretch ko yung body ko. Okay? And if tinatamad naman kayo mag-exercise, gawin nyo lang, maglakad-lakad lang kayo, mag-squat kayo ng kaunti, ganyan. Walking. Basta wag kayo yung tipong nakahiga lang kayo palagi or nakaupo lang kayo palagi. Kasi para rin talaga sa inyo yan eh. And, okay, second is eating healthy food. Alam naman natin na during our pregnancy, kailangan talaga mga healthy food yung mga kainin natin. Kasi nga, sa atin kumukuha si baby ng nutrients. Okay? Ng mga nutrients. So, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga kinakain ko. Okay? So, mga first and second trimester, medyo yung pag-gain ko ng weight, mabilis. And then, nung nagpa-OGTT ako para malaman yung sugar level ko, hindi naman ako lang pa sa maximum, pero andun na ako sa max. So, ang sinabi sa akin ng OB, I need to repeat my OGTT lab test na. And kailangan kong pababain pa yung aking sugar. So, napaisip ako kasi simula nung nabuntis ako, iniiwasan ko na kumain ng mga chocolates, ganyan. So, sabi ko, feeling ko sa rice yun. Kasi pag magbe-breakfast ako, nagra-rice din ako. Ayan, hindi ko maiwasan hindi mag-rice. So, breakfast, lunch, and dinner ko, lagi akong may rice. So, ang ginawa ko, nagbawas ako ng rice. In the morning, ang ginagawa ko, breakfast ko is oatmeal. Walang milk akong hinahalo and wala ring sugar. Tapos, minsan, kapag sawa na ako sa oatmeal, mga scrambled egg naman, pero with bread, maximum of 2 slices of bread. So, yun lang yung bread ko. It's either 2 slices or only 1 slice of bread lang. Kasi dati,
kapag nagbe-bread ako, nakakabot ako ng 4 slices of bread. And medyo mataas din siya sa sugar. Okay? And then, after nun, ang lunch and dinner ko na with rice na. So, nung bumalik ako for the lab test, nakatulong naman siya kasi ang laki din ng binaba ng, ng sugar level ko. And, additional pala, gusto ko lang din i-share sa inyo na ang oatmeal at ang egg nakakatulong din sa pag-produce ng milk. Lalo na pag gusto mo mag-breastfeed ng iyong mga baby, ng inyong babies, okay? So, maganda daw ang oatmeal. Bukod sa malunggay, okay, pwede kang mag-take ng oatmeal or ng egg. Nakakadagdag daw yan sa gatas natin mga mommies, okay? And then, binigyan din ako ng diet ng OB ko na kainin ko is mga fish nga, ayan. Pwede rin ako kumain ng chicken, pero iwas muna ako sa pork and beef. Pero minsan napapakain pa rin ako, okay? Pero ang kadalasan ko naman kinakain is chicken or fish, tapos veg, ganyan. Okay, so, sa mga fruits naman, hindi niya rin ako pinapakain ng mangga. Okay, so yung sa mangga naman, sabi niya, i-minimize ko yung pagkain ko ng mangga kasi nga mataas siya sa sugar. Okay, kung minsan mapapansin natin, akala natin yung fruits is, dahil nga healthy naman talaga ang fruits, no? Pero may mga kailangan din naman tayong iwasan kasi merong mga fruits na matataas din sa sugar. So, for now, ang mga kinakain ko muna is pomelo, coconut water, yan yung mga tinitake ko, and apple. Okay? So, yung pomelo, gusto ko lang din i-share sa inyo na yung pomelo, it contains folic acid, calcium, vitamin B, and potassium that are essential for the proper development of the fetus. So, super nakakatulong siya sa development ng fetus. Kung mapapansin nyo, yung content ng pomelo, yun yung mga gamot na iniinom natin mga pregnant moms, di ba? Yung mga nire-reseta sa atin, like yung folic acid, ganyan, calcium. So, ayun, sobrang ganda din sa katawan ng pomelo. And, actually, mataas din sa fiber ang pomelo. So, nakaka-help siya sa ating digestive system. So, kung mapapansin nyo din sa ating mga buntis, minsan medyo hirap tayong mag-poop. Pag nagtitake ako ng pomelo, mabilis akong mag-poop. Okay? So, ayun. At saka isa rin pala sa nabasa ko, yung pomelo, nakakatulong din siya. Dahil nga nakakatulong siya sa development ng fetus. So, minsan naiiwasan natin magkaroon ng mga defect sa ating mga babies. Ayan. And also, yung yung coconut water, super dami rin talaga niyang benefits. Etong coconut water, before meron akong UTI, second trimester of my pregnancy. Actually, simula first trimester, nung nagsimula akong magpalab, para sa ihi ko, meron akong UTI. Mga nakatatlo ako nun, or 4 ata na ulit. Yung last ko na ulit na, naging okay na siya. Kasi everyday, umiinom talaga ako nun ng buko juice. So, ayun, nakatulong siya para mawala yung infection. So, super okay siya. So, sa mga mommies natin na mga may UTI dyan, uminom lang kayo ng coconut water kasi nakikleanse niya yung urinary tract nyo and yung bladder nyo. So, sobra itong nakatulong nung nagkaroon ako ng UTI. Kaya hindi ko na kailangan uminom ng antibiotic, which is yun yung iniiwas. Pinapaiwas talaga ng mga OB na mag-take tayo ng antibiotic. At alam nyo rin ba na ang coconut water is 0 in calories. So, it keeps us fit and healthy and also our baby. And, kinokontrol niya rin yung sugar sa ating katawan. Ayan. It also boosts our immunity system. And it also accelerates yung growth ng fetus sa ating tummy. Gumagalaw yung baby ko. Based on my mom's experience, yung nanganak siya sa kapatid ko, yung bunso kong kapatid. Kasi, nung malapit na siyang manganak, inom siya ng ng coconut water. And then, mahilig din siyang maglakad papunta ng work. Yung malapit lang naman na lakad. Okay? So, nung nanganak siya, sobrang bilis lang lumabas ng kapatid ko. And at the same time, yung inilabas niya, puro tubig daw. Karamihan puro tubig. Hindi dugo.
parang konti lang yung dugo. Pero puro talaga tubig. So, nakakatulong din talaga yung coconut water. Parang ma-cleanse yung ating urinary tract and bladder. So, ngayon, yun yung tinitake ko. Everyday, nagko-coconut water na ako hanggang sa lumabas to si baby para wala masyadong dugo. Ayan. And para, ayan, mabawas-bawasan din na nating sugar. So, inom lang kayo siguro, isang, ano lang naman, yung isang buong buko yung laman nun. Iinumin nyo, wag naman yung sobra-sobra. And nakakadagdag din siya ng energy actually. So, minsan nga, sabi nila, much better na uminom ka nito, kapag kunyari gusto mo mag-workout, inom ka muna nito kasi nadadagdagan yung energy mo para mas nagiging energetic ka. And minsan din, before you sleep naman, pwede ka rin uminom kahit 1 glass lang ng coconut water kasi nakakakalma naman daw siya. Ayan, according sa mga nabasa ko. Third one is avoid junk food. Ayan. May mga times kasi talaga na hindi natin maiwasan kumain ng junk food, hindi natin maiwasan kumain ng kung ano-ano, chocolate, candy, yan, mga chichirya. So, siguro, ang mapapayo ko na lang sa inyo, kasi ako medyo naiwasan ko siya. Ayun. So, mapapayo ko na lang sa inyo is, siguro, control lang sa pagkain. You have to keep an eye sa mga kinakain nyo. Sabi nga nila, masama ang masyadong sobra. So, kung kakain kayo ng junk food, kung gusto nyo man kumain, try nyo siguro yung tama lang. Wag naman yung sobra. Wag yung uubos kayo ng isang balot. Yung mga ganyan. Kasi, lagi nyo tatandaan, para din yan sa inyong baby. Hindi lang para masatisfy yung cravings nyo. But, it is also for our baby. Kasi gusto naman natin kay baby is healthy siya, diba? At the same time, para maging healthy si baby, dapat healthy mommy din. So, sa mga kinakain natin, you have to watch out. And also, you have to control. Ayan, hindi yung pwedeng kain lang tayo ng kain. Okay. So, fourth one is drink lots of water. Okay? Ang sinasuggest nila na dapat at least 10 glasses of water para sa ating mga pregnant. Ayan, ayan ata yung minimum, I think. 10 glasses, maka 10 glasses of water tayo. And also, di ba, pag umiinom tayo ng tubig, parang mabilis tayong mabusog. So, feeling ko minsan kakainom mo ng tubig, nawawala na yung, yung gutom mo Kasi, aminin natin, tayo mga buntes minsan, after an hour na kakakain lang natin, gutom na naman tayo. Kaya after 2 hours, gutom na naman tayo. Okay? So, ayun, minsan, ang ginagawa ko, inom ako ng tubig. Kasi minsan, kala ko gutom ako, yung pala nang uhaw na ako, mga ganyan. Hindi. Pero, ayun nga, drink lots of water. Okay? Fifth is small, frequent meal. Okay. Yun din yung mga sinasuggest, lalo na sa yung mga mommies na. And actually, yun din yung mga sinasuggest ng mga OB na mas maigi na huwag mong biglain yung pagkain mo. Dahil nga alam naman natin na madalas gutom agad tayo. So, for example, nag-lunch, nag-breakfast ka, wag biglaan, wag yung isang pagkadami-dami, kain ka agad, ubusin mo lahat. Kasi after na naman nun, magugutom ka na naman. So, mas maganda, sige, kain ka every 2 hours, 3 hours, pero yung amount ng meal na kinakain mo is paunti-unti lang. Okay? At saka para hindi rin talagang sobrang lumobo tayo. Minsan yun yung reason kaya mabilis tayong lumobo Kain dito, mamaya-maya, kain na naman dito. Ganun, tas yung, yung amount na kinakain mo, ganun kararami. Okay? So, mas maganda, small frequent meals lang tayo. Paunti-unti lang natin punan yung ating tiyan. Ayan. And, eto additional lang. Pang-anim, nag-add ako ng pang-anim. Okay? Ask your husband to remind you. Okay? So, minsan maigi din na yung husband nyo nasa harap nyo. Like sa akin, yung husband ko, minsan siya yung nagsasabi sa akin na, oh, ang dami mo nang kinuha. Oh, huwag kang kumain yan. So, ayun, may nagre-remind sa akin. And, sumusunod naman ako. Ayan. So, kung may kinakain akong sweets, oh, yan.
ano niya ako, i-remind niya ako na, oh, sobra ka na sa pagkain yan, oh, huwag ka nang kumain yan. Ayun. So, ayun, hanggang 6 lang yung maibibigay ko sa inyo and it is actually based on my experience. So, yung weight ko ngayon, hindi siya masyadong nag-a-add ng malaki, pero hindi naman ako bumababa. Yun. Tsaka wala naman sinabi yung OB ko regarding sa hindi pag-angat ng weight ko. As long as okay yung baby sa tiyan ko, and at the same time, ayun nga, nagkakaroon ako ng mga control sa mga kinakain ko dahil malapit na rin naman din ako manganak, dahil ang gusto ko is normal delivery lang, at the same time gusto kong lumabas siya ng mabilis sa akin, puwerta. Anong tawag dun na puwerta? Puwerta. Ayun, gusto kong lumabas siya ng mabilis. So, I am actually doing this and controlling myself for my baby. Actually, ang dami kong, when I started getting pregnant, ang dami kong mga pagkain na iniwasan. Hindi na ako kumakain ng Lucky Me noodles, hindi na ako kumakain ng Pancit Canton. Iwas na rin ako sa pagkain ng chocolate. Ang alala kong last ko lang nakain nung dinalhan ako ni Jay ng Ferrero. Yun lang ulit yung tikim ko sa chocolate. And umiwas na rin ako sa mga Choco Frappuccino, ayan, which is super favorite ko siya. Ayun, ang dami kong iniwasan din talaga. Kasi minsan ang naiisip ko is, I want my baby to be healthy, lalo na sa paglabas niya. Okay? So, after naman yan, ipaglabas ng baby niyo, tsaka kayo kumain. And good thing lang din siguro, during my entire pregnancy, I don't have any cravings. So, wala akong masyadong naiisip sa utak ko anong gusto kong kainin. Ayan. Siguro ngayon lang lockdown na nakakaisip-isip ako ng mga, ay, gusto ko tong lutuin. Pero hindi ko siya kinikrave actually. Gusto ko lang magluto na walang magawa. Ayun. So, sa ating mga pregnant moms dyan, sana makatulong to sa inyo. Basta ang mapapayo ko lang sa inyo, you have to control and keep an eye sa mga kinakain nyo. And lagi nyo tatandaan, always remind yourself, it's not for you, but it's also for your baby. Okay? Para maging healthy si baby at hindi kayo mahirapang manganak, para hindi siya ganun kalaki kapag labas. Okay? Para din yan sa inyo actually. Yan. Okay, so thank you so much guys. Sana nakatulong sa inyo tong videos na to. And sana may mga na-share ako sa inyong mga magagandang ayan, bagay. And thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Bye!